Pinakahuli na lang para walang tao. Hi guys! Hi guys! Hello! Ito nga pala yung Lord namin. At mga Inglaterang apo ni Henderson. So, dumating kami ng Ho Chi Minh kaninang umaga. Dumating kami ng 2 AM sa Tan Son Nhat Airport. At yun. Vietnam time. Yeah. Actually, 1 AM Vietnam time tayo dumating, pero 2 PM Philippine time. Okay. Tapos, may nangyari sa amin. Super scary experience. Kukwento ko yun later, pero for the meantime, ang focus natin ay kung paano kami naging apo ni Henry C. for today. So, first day namin is, bumili na kami ng pasalubong. First day pa lang kukunin na. First day yan. So, atin si Isabel, unahin natin siya kung ano yung mga nabili niya for today. Nakita ko sa TikTok, masarap daw to. So, i-judge natin. We buy, we judge. Pati to, nakita ko lang. Wala, gusto kong tikman. Kasi to, favorite ng nanay ko kay meron nito sa Pinas. Bumili ako, baka iba yung lasa. Tapos ito, wala, nakita ko lang din. Sabi nila masarap daw. Sige. Kasi ito, mura kasi, kaya bumili ako. Same with this one, mura lang. 35 lang, 35,000. Saka itong mga to, mukhang masarap eh. Mukhang tinapay. Ito 20,000 lang. So, mura lang yun. Mura lang yun. So, doon po kami nabudol sa mga
Oh, nasa 100 plus lang ito. So, Ang pinakamahal, Niemas. Akala ko 47 tatlo. 47 isa pala. So, ang nangyari kasi guys is ganito yun. Nabudol kami ng aming utak. Akala namin is, yung binibili namin mura lang. Kasi sa utak namin, ay hindi, mababa lang conversion yan. Sabi ng utak namin, Times ko pala. sabi ng bulsa namin, ay hindi, mahal yan. Pero okay lang, kinakain naman ng paper bag. Nabubuhay ng paper bag, okay lang. Okay, next is, I'm gonna show you what I got. Yeah. So, first is this one. I got this one. I'm not sure, pero chocolate siya. Ang bili lang sa akin ng pamilya ko is, bilang ko na chocolate. So, ito na yung isa, chocolate. Next is chocolate again, M&M. Third is chocolate again. Tapos, as nabubuhay ako para mainggit sa mga tao, bumili din ako nito. Kaya, nakuha din ako. Ang kala namin is 47 siya each. Ayun pala, ay, 47 siya as a pack. Ayun pala is 47 each siya. So, nabudol. Tapos, bumili ako ng lace. Kasi baka wala sa Pilipinas. Charot! Next is kape. Dalawang kape yung pinili ko since I love coffee naman. So, I'm gonna try both of this and I'm gonna tell you how both of this taste. Since this is for me actually. And for my friends. So, sa mga friends ko dyan, baka gusto nyo akong i-meet. Yun lang. Next is ito. As an Ingitera din. Same naman kami ng binay kasi nabuhay kami na ako sa Ingit. O, tingnan mo. Same pa din. Ito din. Tapos ito din. Ayan. So, ayun. Same. Usually, most naman is same kami ng binili. Parang konti lang yung difference na pinagbibili namin. Resibo reveal. So, ang resibo reveal, ang end bill po ni Isabel is tumatating na Ang akin ay 552,700,000. baka lang, gumagastos Baka kami ng lang. 100,000 dito in a day. Matupad na yung pangarap namin, maraming zero. Personally, nag-spend ako ng Dito sa ano namin hall. yeah. So, ako naman is what I spent for the things that I bought is 633,400 Vietnamese dong. So, Mura lang yun. 200 mo naman sa peso, te. Ginagastos din naman siya. Siguro mga 3 days. Isang araw ko lang. Oh, minsan isang araw. Depende kung may sahod. Gano'n. Pero yeah, it's worth it naman. Saka yung grab nila nito, mura na. Oo, tsaka yung grab nila is mura lang. Pero siguraduhin yung munang grab yung sasamahan nyo. And that story is for the next video because muntik na kami makinap. Nasa Ruby. Bye! Bago ko pupunta dito, may katin kami. Mami siyang reminder. Uwi na namin Story sa taxi. time! Sa taxi. Anong kwento to eh? Ato na nga, dumating kami ng airport. So, hindi kami nag-book ng airport transfer kasi since first time traveler namin both, hindi ako sure kung excuse me, matagal kami sa immigration. So, I don't know kung anong time ibubook ko. Aside from pa doon is, yun nga yung time difference. So, ang original plan namin is, pagdating dito, kunin yung SIM card, mag-exchange ng pera, and then mag-grab na lang kami since may grab naman. So, ayun, nagawa namin yung first two step, which is nakapag-withdraw kami, and then kuha kami ng SIM card, and it's working naman. Nag-book naman tayo. And then, nag-book kami ng Grab. Ito na, exciting part. Nag-book kami ng Grab. Tapos, namin si may Kuya. umaccept ng booking. Tapos, Nandun lumabas na na siya. kami ng airport. Nandun na siya, tapos sinanap namin siya, lumabas kami. Doon palang part yung talamak ng ano. Tapos, Yun ang agaw ng cellphone. mga mimasor, kung maraming scammer sa Pinas, parang mas kinabahan ako dito in a way na nakakatakot kasi may nag-approach sa amin, tapos ang sabi niya is parang siya yung binook namin. Tapos sabi niya, cancel yung booking. And parang hindi ko alam kung hindi niya naiintindihan yung tanong namin or
nilarush na kami kasi di ba tactic yun para sa ano, para scam, para mataranta ka. Tapos kinancel niya yung, kinuha niya yung phone ni Isabel kasi nandito yung booking. Tapos kinancel niya yung booking ng Grab doon. Tapos dinala niya kami doon sa sasakyan niya. Eh ano naman, sumama kami sa sasakyan. kami, akala ko siya yun. Kasi ang sabi niya, siya yung binook namin. Tapos binigyan niya kami ng price bago niya kami sinama doon sa sasakyan. Sabi niya, okay, 125,000 Vietnamese dong from here to your hotel, ganon. Tapos, pagdating namin sa loob ng sasakyan is, ang sketchy part na agad is yung trunk ng sasakyan niya nakataas, hindi namin kita kung ano, yung plate number. So yeah, that's a lapse on our end. Medyo pagod na rin kasi kami. Tulala na kami. Tapos, nilagay niya yung luggage ko dun sa back seat ng katabi ko. Tapos, pinaghiwalay niya kami ng upuan. So, ako is nasa back seat ako. Tapos, siya is nasa front seat, sa passenger seat. Tapos, nagsuot siya ng face mask. Pumasok sa loob ng driver seat. Tapos, ang sabi niya sa amin is, parang give me $1 for the parking. So, ako, medyo, bakit? Nakabook lang namin sa'yo. Tapos, sabi ko, parang, I'll pay you once we get to the hotel. Kasi parang, why would I pay you right now? Tapos sabi niya, you have money? Sabi niya is, let me see your money. So, sa part na yun, kinabahan na si Akala. Tapos, syempre, nag-overthink na ako malala. Sabi ko, hala, girl, baka kikidnapin na kami. Nagpapa-off siguro ako patulog dito kaya nag-face mask. Tapos, ayun, buti na lang, naagahan. So, alert siya. Sobrang kaba. Hinawakan ko agad yung luggage sa may baba. Yung luggage. Tapos yung opening ng sasakyan. Buti na lang hindi pa nakalak yung sasakyan. Kasi kung nakalak yun, sisigaw na talaga ako ng help! Tapos, bumaba kami. Buti na buksan ko pa yung sasakyan. Tapos hindi ko na agad yung luggage. Sabi ko sa kanya, bumaba ka na. Natulala ako. Tapos, hindi kami pinigil ng kuya. Siguro, naramdaman niya, ay, mukhang papalag itong dalawang to. Ayun, tapos, na-stress kami ng bonggang-bonggang mga talaga kami mga Kaya tama din talaga. Kasi nung nag-withdraw kami, mga ate, puro buo. Yung Grab namin, mura lang. Nag-uot tayo, mag-buy ng buo. Baka di tayo suklian. True. Nagpa-money exchange pa kami ng puro barya. Buti tama din yung ginawa namin. True. Tapos mali kami. Kulang yung research namin. At ilang months kami nagre-research. Tapos kulang pa yung research namin. Yung Grab pick-up point. Dapat pala, na-observe namin yung ginagawa ng iba, lalo yung foreigner. Doon lang sila nag-wait sa labas. Tapos pipicturean lang nila itsura nila. Tapos yung driver maghahanap sa kanila. Eh, bita-bita ko mo. Akala na Pilipinas lang. Kami maghahanap. Alam namin yung driver namin, plate number. Dapat siya pala maghanap kasi hindi naman namin alam lugar nila. Lakad kami, Diyos ko. Tapos, ayun pa. So, pero after naman nun, wala na kasi, natatakot na kami mag-book ulit eh. Kinakabahan na kami baka mamaya kung wala naman. Kasi, feeling namin is, feeling lang hindi pa ako sure. Pero parang nang nandun, nakakausap sa scammer. Ganun na yung train of thought namin. Yung train of thought na, hala, may mag-a-approach siya sa amin. Lumalayo na agad kami, no na agad kami. Kinakabahan na. Pero nagpunta kami dun sa airport, car booking. Oo, sa car booking. Kasi mukha naman silang katiwa-tiwa na mga naka-uniform naman. Tapos mga parang doon naman. Kaya lang sobrang mahal times 4 ng or times 3. Oo, times ng Grab. Oo, sa Grab kasi is 139 Vietnamese dong kami. So, ang hotel namin is 9 hostel and suite. So, nasa District 1 kami ng Ho Chi Minh. Sa Grab namin, initial booking namin is 139,000 Vietnamese dong. And then, yun nga, yung kuya na scammer is 125,000. Tapos, itong car booking na yung parang sa airport na talaga, legal talaga, is 500,000. So, ilan yun? Siyang thrice actually, na dagdag. So, nag-ikot pa kami, and next option na namin is naka-uniform din. Tapos, mukhang kilala naman siya nung nandun sa car booking kasi magkausap sila. So, siya na is taxi. So, taxi na siya.
Tapos, May resibo siya. May resibo siya. Tapos, may pinakita rin siya sa amin na parang kung magkano yung fare from airport to different districts. So, ayun, pinakita niya sa amin na from airport to district 1 is 300. Kinagat na namin! Kahit times 2 yun. Kahit times times 2. Pwede na yan. Kinagat na namin kasi parang, Doon na kami sa legal. oo, tsaka pagod na kami. Medyo Tsaka kinakabahan na Can you take kami. your picture of your car? Oo, nagkaroon na kami, parang we'll take picture of the car, we will just send it to our friends. Ayun. So, lesson learned in terms of airport transport. Siguro next time, kung babalik man dito sa Vietnam is nagbubook na ako agad. Or siguro yun nga, yung sinabi niya na hayaan na naming driver yung maghanap sa amin. Kasi, tama na yung pagkabida-bida 2025 na. Yun lang. Sabi Dapat ko malapit na tayo guys, sa kanya, Kinancel na agad yung kuya ko. Oo, parang ang lapit talaga sa amin nung nung totoong Grab driver. Kasi may sinend siyang picture, tapos hinanap ko mga signs. So yun, bigla lumapit siya ko, yun na. Kinancel ka bigla. Pero, naman, after nun, lahat naman ng booking namin ng Grab ngayon is smooth na. As in, walang, alam mo yun, wala yung, Hindi ka nang makangamba. walang pangamba, tsaka walang tipping culture na magbibigay ka ng, kailangan magbigay ng tip. Yung, sa Pilipinas, diba, yung parang mampaad, gano'n. Walang gano'n naman so far sa buhay namin ngayon. Pero day 1 pa lang, tignan natin. Ready my friends! Go! Saka wala nang reminder yung go type na ilink nyo na agad sa Ayun. Grab. In case na ayaw nyong magbayad, i-say niya, nag-withdraw ka sa airport since usually withdraw mo lang, di ba, big amount na para isang transaction lang. And nagbibigay sila is mga buo. If bet mo na magbayad ka na lang from direct to your GoType to GCash, is i-link nyo na siya habang nasa Pilipinas pa. Kasi yun nga, hindi mo siya malilink pag nandito ka na dahil hindi ka na makaka-receive ng OTP. Hindi na lang nalilink. Puro cash kami ngayon. Tapos, in case din na sa BPI, yun nga, in case na gagamit kayo ng other cards, activate the international transaction thingy on the card para magamit nyo siya out of the country. Kasi once you're out of the country, and then, try nyo siya gamitin, pag hindi siya activated is, hindi mo magagamit. Hindi kayo makaka-withdraw, gano'n. Wala, uwi na lang kayo ng Pilipinas. Joke, pwede na kayo mag-exchange ng Philippine peso to Vietnamese lang, kaya lang, ang laki din ng, ang laki rin ng... Pati yung ATM doon, okay mag-withdraw. Parang, ang first namin na winidrawhan is we given ATM ata yun. So, Color green. Parang, ang minimum... Percentage. Minimum, minimum transaction fee niya is 55,000 Vietnamese dong. Minimum lang yun. Tapos parang may 4% hindi ko marunong mag-calculate. So, Kano winidraw natin? ang winidraw namin is... 7 million. 7 million, 3 million lang. 7,000 in peso. Ang nadadak sa card ko is 7,900 something. And then, ang na-withdraw namin sa ATM is 3 million dong. So, nung kinalculate namin sa conversion is pumapatak na yung 50 plus. yung almost 350 something or 360 something yung fee para dun sa 3 million dong. Sa peso. May nakita kami kanina habang nag-research which is ano nga yung sabi ko kanina? Red? Yung color red? Oo, update na lang ko. Away lang dito kung ano yung pangalan ng Tananana. Yung bank ko, nakalimutan ko daw naman. Exchange rate. Yung patong. Doon naman is, wala siyang minimum na Per fee. transaction. Ano yun talaga is fixed na siya na 55,000 Vietnamese dong per transaction. So, mga 100 something siya per transaction regardless of how much yung withdraw mo. So, try namin siya maybe bukas or the next day, depende kung kailan mawala na kami ng pera kasi nag-hiccups na kami. Pero yun, update na lang. So, we'll let you know what will happen tomorrow because tomorrow we will be going to Phan Thiet para mag-enjoy sa sunrise and everything. Bye!